The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds said to one another, "Let us go then to Bethlehem to see this thing that has taken place, that the Lord has made known to us." So they went in haste and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa gitna po kaya ng mga samot-saring kaguluhan, ingay sa mundo, natututunan ba kaya ba natin na pakinggan ang tinig o salita ng Diyos? Magandang katanungan po yan sapagkat alam naman natin sa ating mundo ngayon, ang dami-dami ho nating pinagkakaabalahan. Marami po tayong mga iniisip. Lalo't higit sa panahon na ito, maraming nagbo-board exam, magpa-file ng kanilang COC. Lahat po tayo nasa middle na ng school year, no? Marami po ang ating mga pinagkakaabalahan. Kaya naman yung ginawa sa atin ng ating mahal na ina, yung pinakita at pinamalas niya ho, kung narinig ninyo sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, ano pong naisaad dito? Siya'y tahimik na nagnilay at iningatan ang lahat ng bagay sa kanyang puso. Mary kept all these things, reflecting them in her heart. Di ho ba kung minsan sa ating buhay, tayo, kapag nakakakita tayo ng mga taong nagdiriwang, nagsasaya, nagagalak, parang uncharacteristic na ang itugon natin ay tayo ay manahimik, tayo ay mag-isip-isip. Bagkus anong usual reaction natin, tayo ay makikisaya din, no? Tayo rin ay makikisabay sa kanilang energy, sa kanilang gawain, sa takbo ng kanilang emosyon. But as we saw here in our gospel, anong ginawa ni Maria? She paused, she thought, and she reflected. At hindi lang po yan, hindi lang po naisaad dito, yung pinakamahalagang ginawa ng ating mahal na ina. Ano ho yun? After reflecting, after quieting down, after stopping for a while, ang ginawa ng ating mahal na ina ay nanalangin. Yun, no? Tayo ba sa mga desisyon natin sa ating buhay, sa mga ginagawa nating mga aksyon sa buhay, lahat ba yan pinagdarasal po natin? Magandang tanungin po natin yan sa ating mga sarili. Sapagkat kuminsan, padalos-dalos, di ho ba tayo? No? Kapag kami desisyon tayo, for example, sa ating pamilya, bahala na kung ano na lang ang mangyari. Bahala na kung anong kalabasan ng aking gagawin. Pare-pareho naman tayong magsasuffer. Sana wag ganun ho ang ating pag-iisip. Sapagkat in our life, tayo ngayon na nandito, mga deboto ng mahal na ina ni Apo Bakit, lahat ng mga ginagawa natin, tatahakin nating landas. Lahat yan, ipinapanalangin po natin. No? Tandaan po natin in our life, tayong mga Kristiyano Katoliko, a life without prayer is a life without power. A life without prayer is a life without power. Di tayo magiging matagumpay sa ating buhay kung makakalimutan natin ang ating Diyos sa ating buhay. That is why nakakatuwa, marami po siguro dito sa inyo
Dumatayo pa dito sa ating bayan, dito sa Manawag, sapagkat naniniwala sila na tangan-tangan nila ang kanilang mga hinihiling, ang inyong mga petisyon, ang inyong mga inaasam sa buhay. Naniniwala kayo that through the prayers of our Blessed Mother, iyan ay maisa sa katuparan ng Diyos. Kaya nga sa ating buhay, tandaan natin hindi sapat na tayo lang, ako. Dapat kasama natin palagi ang Diyos. We will never be successful if we will not put into the equation God who will guide us and inspire us in our lives. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa Ebanghelyo, pumunta ang mga ordinaryong tao kasi sa ating Ebanghelyo, kakapanganak pa lang ng ating Panginoon sa sabsaban doon sa Bethlehem. At syempre, the natural reaction, lahat natutuwa, nagagalak. Pero si Maria, natuwa siya, pero kaakibat o kasama ng kanyang pagkatuwa, pagkagalak, ay yung pananalangin, pagninilay sa mga magagandang kaloob ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga ba, tayo, alam natin ang ating gagawin bilang isang pamayanang Kristiyano, bilang isang mananampalataya at bayan ng Diyos. Kung lahat tayo ay sama-samang mananalangin, wala pong imposible sa Diyos. God will grant our prayers and supplications as long as we always include Him in our lives. Amen.